nagkamali magpapakasal sa'yo. Kaya mo, at sigurado akong luluwa ang mga mata mo pag nakilala mo siya. Dahil sigurado rin ako na may maaalala ka pag nakita mo kung sino yung papakasalan ko. Alfred Benitez. I'm sorry, sinisira mo yung kasal namin. Please, leave. Umalis ka na rito, baliw ka. Nelson! Mahal kita! Kapuhin kita! Ako si Ivy! Please, pilitin mo tanda! Clara, pumayag ka bang magpakasal sa akin para gamitin ako sa paghihiganti kay Ivy? Nagkakilala tayo. Nahulog ang loob natin sa isa't isa. Pilit pa kitang mahalin mo ko. Buhay siya, anak. Buhay ang daddy mo. Si Alfred Benitez. Siya si Nelson Solano, ang daddy mo. Sigurado ka ba? Hindi ako nagkaroon ng amnesia. Hindi ka nga na-aksidente. Nelson? Ivy, sad to say, hindi ako si Nelson. I'm sorry, wala talaga akong matandaan sa'yo. You don't seem to exist in my memory. Di ba gusto mo yan? Makikilala mo na rin ng daddy mo? Eh di syempre, ang susunod na gagamitin naman niya, yung anak niya. Baka kasi pag nakita niya ako matuwa siya, baka makaramdam siya ng lukso ng dugo. Kayo anak ni Ivy Tan, di ba? Ako po yung anak niyong dalawa. Eh, bakit di mo na lang tanggapin bilang anak? Total, wala ka namang anak, pare. Kasal na kami ni Laura ngayon. Mismong kaaway ni Ivy. Laking gulo yan pag tinanggap ko si Rachel. What if ginagamit ka ni Nelson or ni Alfred na parehong tao para makaganti dito sa Ivy Tan? O what if? Eh di yumaman ako at nagantihan ko yung antipatikang kaaway ko. Todo-todo. Tito Alfred, maraming salamat na nakipagkita kayo. Salamat din. Gusto ko kasi makaliwanagan tayong dalawa eh. Junior, wala kaming nakaraang relasyon ni Ivy Tan. At lalo nang hindi ko anak yung asawa mo. Maniwala ka sa akin dahil yun ang totoo. Pero anong dahilan para ipagpilitan ni Tita Ivy na ikaw yung dati ng asawa ko? Ilang beses yun naman kung tinatanggi. Sigurado ako may matibay na dahilan kaya ginagawa na yun, hindi lang para makaganti kay nanay. Kung ano man yun, hindi ko alam. Pero napaka-imposible ang mangyari yung sinasabi ni Ivy Tan. Bukod sa hindi ko siya kilala, sa Amerika ako lumaki at nagkaisip. Kahit minsan hindi kami nagkita doon. Kahit nga pag nagbabakasyon ako dito sa Pilipinas, kahit kailan hindi kami nagkita dito, nagkakilala. Kaya imposible yung sinasabi niya na nagkaroon kami ng relasyon o nagkaroon ng anak. Handa ako magpa-DNA test with Rachel. Naisip ko na rin yun. Gagawin niyo yun? Oo, bakit hindi? Kung yan lang ang paraan para mapatunayan ko kay Ivy Tan na hindi ako ang tatay ng asawa mo. Oh, Junior, kanina pa hinahanap ng wife mo. Ano ba yung pinuntahan lang ako? Sige, punta ko na siya sa room namin, ha? Baka hinahanap na ako eh. Wala siya sa room niyo. Nandun siya sa room ni Tita Ivy. Sige, kakatakin ko na lang. Ay, wag na. Mukhang importante yung pinag-uusapan kasi nila eh. Huwag na abalahin. Ang importante pinag-uusapan? Tungkol sa opisina? Hindi. Tungkol sa stepfather mo. Kasi, the way I see it, mukhang eager si Rachel na bawiin ng daddy daw niya. Kaya pilit niya kinukonvince si Tita Ivy to do something about it. Siya pa yung kumukumbinsi kay Mami? Oo. Siguro sabik na magkaroon ng daddy, kaya yun, kinukulit si Tita Ivy. Sige, I have to go na. Tita. Si Rachel. Talaga eh. Buti naman. Para hindi siya mag-alala. Bakit to? Si Ivy, sumugod na naman sa bahay niyo. Kukumbinsin daw si Alfred na magpa-DNA test. Totoo ba yung sinasabi niyo, Tita?
Oo naman, mukha ba ako nagbibiro? Ang problema, lasing si Ivy. Buong gabi siya umiinom. Wala pa siyang tulog. Baka mamaya hindi paniwalaan ni Alfred yan. Tapos away lang ang makuha niya sa nanay mo. Sige ho, tita, magbibihis lang ako. Papatako sila. Sige, bilisan mo ha. Baka kumapaan ng kapatid ko. Ay, sumagot ka. Lara, yung phone mo, nagre-ring. Ay, naku, bayaan mo yun. Si Check-Check lang yun. Gusto makipag-chismisan. Ay, Bayan. Yan, thank naku you. nga. Thank you. Ayan. Sige, sige, sige. Lakad na ako, ha? Okay, bye-bye. Ingat ka. Okay, sige, sige. Bye-bye. Nayo, si Kuya Jun tumatawag. Hello? Sino po sila? Sino hanap nila? Andyan ba ang Sir Alfred mo? Wala dito ang asawa ko. Huwag mo siyang itago. Alam ko nandyan siya. Ilabas mo siya. Ang kulit mo rin naman, ano? Di ba sinabi ko sa'yo na wala rito ang asawa ko? Lumayas ka na. Amoy alak ka pa. Pwede ba umalis ka na rito? Laura, nakikiusap ako sa'yo. Huli na to. Huli na to. Pag nakausap ko siya, hindi mo na ako makikita ulit. Gusto mo makausap ang asawa ko? O sige, pagbibigyan kita. Pero sa isang kondisyon. Sasabuyan ko rin ng asido ang pagmumukha mo. Asidong may gasolina para sindihan ko at nang mawala na yung pagmumukha mo sa mundong ito dahil umay na ako sa pagmumukha mo. Ang dami mo naman sinasabi. Sige na, pakausap mo na sa akin si Alfred. Wala nga dito eh. Ano ka ba? Sige na. Umalis ka na. Umalis ka sa akin. Kausapin, hindi ka pwede. Kuya, pakibilisan niya, please. Alfred! Alfred! Alfred, kakausapin kita! Hayop ka. Hindi pwede ba lumayas ka na dito sa bahay natin? Kakausapin ko lang si Alfred! Nay? Bakit ba ayaw mo? Gigi, si nanay nasa? Kuya, tara dito, Kuya. Please, bilisan mo. Anong ingay dyan? Umiiyak ka? Kuya, yung... Si Ivy, Kuya, pumunta siya dito. Tapos nag-aaway sila ngayon ni Nanay. Ha? Alfred! Alfred! Aray ko. Aray. Sugurin mo yung bruhang yun! Isang buhok lang kailangan ko, Nelson. Lumabas ka dyan! Impacta ka! Walang niya ka! Lumabas ka dyan! Buksan mo ang pinto! Buksan mo ang pinto! Ivy! Lumabas ka dyan! Ginagawa mo sa loob ng kwarto ko. Ano yan? Ano yan nasa kamay mo? Wala akong kinuha, no? Wala akong kinuha. Ano
gusto mong kunin? Ha? Gusto kong kunin? Wala akong gusto! Ano? Gamit ng asawa ko? Impacta ka talaga! Ako gusto mong patayin, ha? Ako gusto mong patayin, ha? Nanay, Mami! Junior! Junior! Junior, bitawan mo ako! Tara! Tara! Ano nangyari? Ba't mo pinauwi agad? Ano nangyari? Si Ivy. Oh, pinasok ako dito sa bahay. Pinagtakaan ako. Ano? Oo. Inunahan niya akong sakalin, kaya hindi ako nakapantaban. Gusto niya akong patayin. Totoo ba to? Alfred, nakikiusap ako sa'yo. Sampahan mo siya agad ng kaso. Sige na, para makulong yung babae na yun. Hindi siya titigil hanggat hindi ka niya maagaw sa akin. Tatakot ako sa kanya, Alfred. Baka patayin niya ako. Tama na, Nay. Tama na, Nay. Kasi lalaki lang yung gulo. Wala naman nangyaring masama sa inyo, eh. Junior, ano bang iniintay mo? Anong gusto mong mangyari? Talagang mapatay niya na ako? Ha? Bago may gawin kayo? Ano, gusto mo matulad ako sa tatay mo? Pag namatay na ako, at saka pa lang may gagawin kayo? Hindi naman sa ganun. Ano hindi sa ganun? Ganun yun! Ayaw mo siyang makulong. Dahil ayaw mong magdusa yung asawa mo pag nakulong yung binan mong bro, ha? Tama na. Tama si Junior. Lalo lang gugulo pag pinakulong pa natin siya. Kailangan natin siya makausap. Kailangan ko siya makausap. Para malaman natin kung ano talaga gusto niya mangyari. Sasamahan ko. Hindi na, ako na. Sabihin mo lang sa akin kung saan siya para makausap ko siya. Kita mo na. Mami, ito na. Thank you. Ivy. Di mo talaga kami titigil ng asawa ko. Papatayin mo siya para makuha ko? Makuha yung gusto mo? Hindi totoo yan. Ano hindi? Nasa bahay siya ngayon, takot na takot, traumatized. Dahil tinangka mong patayin siya sa loob ng pamamahay ko. Hindi yan ang intensyon ko. Hindi ko intensyon na manggulo nung pumunta ako sa inyo. Ang gusto ko lang sana pakiusapan ka na magpa-DNA test kayo ng anak natin. Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo, hindi ako ama ng anak mo? Di ba yung pumapasok sa kukote mo? Bakit mo ba ako ginaganito? Dahil pasaway ka. God forbid, Ivy. Sa susunod na gagawin mo uli yan sa asawa ko, makikita mo na yung hinahanap mo dahil ako na yung papatay sa'yo. Naintindihan mo? Alam mo, buti na lang nakausap ko si Tito Alfred, eh. Kundi yung mami mo nasa kulungan na. Jun, hindi magagawa ni Mami yon. Rachel, kitang-kita ko, eh. Hindi kriminal si Mami. Rachel, kitang-kita ng dalawang mata ko, okay? Huwag mo na ipagtanggol. Kita-kita ko pa rin sa akin yung si nanay. Gusto niya patayin yung nanay ko. Kaya ka galit na galit sa kanya ngayon. Rachel, ayaw ka makita yung nanay mo, eh. Hindi kung ayaw mo siyang makita, umalis ka, doon ka tumira sa nanay mo. Alam mo, mabuti pa nga siguro, eh. Okay. Sige. Really? So you mean to say na ikaw pa ang naunang manakal dun sa Ivy Tan na yon at hindi siya? O nagdilim ang paningin ko eh. Talagang papatayin ko siya. Total siya naman ang pumasok sa bahay ko eh. Di wala akong sagutin sa batas kung sakaling mapatay ko siya. Pero siguro naman, hindi mo na sinabi kay Alfred yan, no?
Check naman. Bakit ko sasabihin? Eh, baka mamaya sa kanya pa kumampi yung asawa at anak ko. At saka yan si Junjun, na laging pinag-iinitan ako dahil kinakampihan yung mag-inang yon. Naku, hindi na, oy. Pero sa sinabi ko sa kanya at sa nakita niya, sa tingin mo ba, kakampi pa siya doon sa Ivy na yon? Hindi na, oy. Marsa, ikaw na. Ikaw na ang bagong kontrabida sa pelikula. Bravo! Check, kahit na ano pang sabihin mo sa akin, basta ang importante, ang gusto ko, wag nang bumalik yung babaeng yun dito sa bahay ko. At sirang-sira na siya sa anak ko. So, aalis ka talaga? Doon muna ako na nanay. Di ba tinaboy mo na rin naman ako? Tsaka tama na siguro umalis na ako dito. Ayoko makaharap yung mami mo, mama hindi ako makapagpigil, masagot ko pa siya. Tsaka pansamantala lang naman eh, magpapalamig lang ako. Hindi. Okay lang kahit di ka na bumalik. Doon ka na lang. Rachel, pwede mo nang ganyan? Masakit na ka na nararamdaman ko eh. Dahil tinaboy mo ako. Huwag mo nang dagdagan, please. At ano sa tingin mo? Ako hindi ako nasasaktan na aalis ka? Jun, bakit ba kasi napaka-one-track-minded mo na? Bakit ayaw mong pakinggan yung explanation ni Mami? Bakit kasi pinapairal mo yung galit mo? Nasaan na yung Jun na dati kong kinakapitan? Yung Jun na hindi ako iiwan kahit anong mangyari. Rachel, ako pa rin to. Ako pa rin si Junior na hindi isusuko yung pagmamahal ko sa'yo. Talaga ba? Ikaw pa rin ba yan? Rachel, pagbigyan mo naman ako, please, ngayon lang. Magpapalamig lang ako. Kung yan talaga yung gusto mo, go ahead! Kahit doon ka na tumira for the rest of your life. Sige na! Sige na, get out! Ay, nako. Kung sa akin, anak, walang problema. Eh, sino ba naman ang gustong tumira doon sa bahay ng dalawang impacta na yon? Hindi mo napapansin? O hindi ba? Nagkakampihan na nga yung dalawa? Pinagkakaisahan ka na nila, anak. Hindi naman nila ako pinagkakaisahan eh. Hindi pa lang kasi malinaw kay Rachel yung nangyayari. Kaya nalilito pa siya. Tinan mo yan. Talaga ikaw, Luisito, kinampihan mo na naman yung asawa mo. Kailan ka ba magigising sa katotohanan, anak? Ay, naku. Akin na nga itong mga gamit mo. Dadalhin ka na sa... Mabigat eh. Hindi na. Magpahinga ka na muna dyan. Kaya ko to. Kuya, sana mawala yung galit ni Nanay kay Ate Rach, no? Para pag pumupunta ka dito, kasama mo sila ni Baby 30. Kasi siguro pag umaalis ka, nalulungkot sila. Kung ako nga ang sinasabi mong boyfriend mo, ba't wala akong kahit katiting na pagmamahal? Wala akong nararamdaman sa'yo. Ba't si Laura ang mahal ko, hindi ikaw? Ivy, hanggat meron pa akong konting respeto sa'yo,
Tigilan mo na to. Nelson! Ako gusto mong patayin, ha? Ako gusto mong patayin, ha? Nanay, Mami! Papatayin mo siya para makuha ko? Makuha yung gusto mo? Hindi totoo yan. Ano hindi? God forbid, Ivy. Sa susunod na gagawin mo uli yan sa asawa ko, makikita mo na yung hinahanap mo dahil ako na yung papatay sa'yo. Naintindihan mo? Hindi ito ang gusto kong mangyari. Hindi ito ang gusto kong mangyari! Hindi ito! Eh, bakit mo naman kasi iniwan yung mag-ina mo? Eh, hindi ka naman dati ganyan, ah. Sasabihin mo dahil pinalayas ka ni Rachel. Eh, kasi galit yung tao, kaya niya nasabi yun. Dahil ayaw mo pakinggan yung pagpapaliwanag niya, eh. Sama ko bang asawa to dahil doon? Hindi pa naman, pero malapit-lapit na doon. Hindi ko naman gusto yung nangyari. Nagkataon lang kasi na... ano? Na ayaw mo makita yung tita Ivy niya. Bakit? Dahil sa nagawa niya sa nanay mo. Eh, tol, parang mali, di ba? Ikaw rin yung nahihirapan, eh. Kung mag-alala, tol. Bukas mabalik na ako doon. Uwihan ko rin yung mag-ina. Tama ka, eh. Mas nahihirapan nga ako sa ganito, eh. Hindi ko kaya nalalayo sa mag-ina ko. Kamali ako. Mommy! 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 Espe, parang gusto ko na talaga umalis dito. Bakit naman? Eh, hindi ko na kinakaya si Ma'am Ivy. Natatakot na ako. Parang nabukaliw na, naloloka na, kakainom na ka na. Si Junior ba? Nandun sa nanay niya. Nagpapalamig ng ulo. Medyo nagkasagutan kasi kami. Pero sana, no, hindi siya masobran sa pagpapalamig ng ulo niya. Kasi baka ma-freeze todo yun. Mawala ka sa isip niya. Parang yung daddy mo na nagkaroon ng self-proclaimed amnesia. Pwese talaga yung Rachel na yun, no? Naging isang anak, hindi pa niya kayang alagaan ng tama. Kung ayaw mo talagang aminin na ikaw ang daddy ko, fine. Desisyon mo yan. Pero sana lang hindi dumating yung oras na ma-realize mo na tama yung sinasabi namin ni Mommy. Dahil kapag dumating yung time na yun, wala ka ng pamilyang babalikan. Ikaw naman ang maghahabol sa amin ng Mommy ko. Goodbye, Mr. Benitez.